Gumulong na sa Kamara ang investigasyon sa collision incident sa Ayungin Shoal. Ayon sa isang mambabatas, tila nananadya at sinasagad ng China ang pasensya ng Pilipinas. Nasa sentro ng balita si Mela Lesmoras, live. Audrey, sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, tiniyak ng House Special Committee on WPS na patuloy rin nilang isusulong ang pambansang interes kasabay ng pagbibigay proteksyon din sa ating mga tropa. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang magsimula ang pagdinig ng House Special Committee on West Philippine Sea ukol sa mga issue sa WPS. Dito'y nag-ulat ang National Task Force for the West Philippine Sea ukol sa mga insidenteng kinasasangkutan ng Pilipinas at China kamakailan sa nasabing teritoryo. Partikular na nga ang naiulat na collision incident noong October 22 kung saan nagsagawa ng Anilay Dangerous Maneuver ang Chinese Coast Guard ships at nabangga ang AFP contracted supply boat na nasa isang routine and regular rotation and resupply mission lang sana para sa BRP Sierra Madre. Giit ng mga mambabatas, dapat ay hindi na maulit pa ang mga ganitong insidente lalo pat nasa loob ito ng teritoryo ng bansa. Nanawagan din sila sa DFA, DND at iba pang concerned agencies na paigtingin pa ang mga hakbang para hindi na nila mabuli pa ng ganito ang ating tropa. Sa ngayon, nasa isang executive session ang mga mambabatas kasama ang mga opisyal ng gobyerno para talakayin ang mga sensitibong impormasyon sa issue. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang mambabatas. Our committee is committed to safeguarding the interests of the Philippines and its people. And so we called this meeting to serve as a platform for open dialogue, ensuring that we address the challenges head-on and work towards a peaceful, cooperative future in the West Philippine Sea. Plain and simple, with the video that you presented here, in this incident at the West Philippine Sea, the Chinese Coast Guard is toying with us, toying with you. In short, pinaglalaruan po tayo, pinaprovoke po tayo, and we have been so patient this past several months, or shall I say, year or two. We firmly assert that the Philippines has sovereign rights over the Ayungin Shoal, Second Thomas Shoal, as it is part of the country's 200 nautical mile exclusive economic zone or EEZ and continental shelf as defined in the United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS and upheld by the United Nations Arbitral Tribunal in The Hague in 2016. Audrey, tinawag pang serious cause of concern itong mga insidente nga sa West Philippine Sea kamakailan ng komite. Ito nga mga nangang matugunan yan at maipaigting pa ito nga mga pagtugon ng ating pamahalaan sa mga sitwasyong ito para hindi na maulit pa. Audrey? Okay, Mela, ano naman ang commitment ng DFA para hindi na nga maulit pa itong tinatawag na agresibong aksyon ng China? Audrey, ang sinasabi sa hearing kanina ng DFA ay talagang patuloy rin naman yung paghahain ng mga diplomatic protest ng Pilipinas hinggil nga sa mga nangyayaring insidente sa West Philippine Sea. Bukod dyan, Audrey, inilatag din ng DFA yung iba pang hakbang at pakikipagkasunduan ng Pilipinas sa iba pang bansa para mapalakas pa yung ating puwersa sa mga ganitong insidente at sa nasabing teritoryo sa West Philippine Sea. Mamaya, Audrey, abangan nga natin kung magbibigay pa ng pahayag ang komite o yung DFA, DND o yung National Task Force tungkol nga sa issue pagkatapos ng kanilang executive session. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.